Pakikibaka laban sa 10,000 ibang lahi Kabanata 48 hanggang 49 na nagpapatuloy. Nagkaroon ng sakit sa katawan ng ating bida. Iniisip niya na ito ang kabayaran sa paggamit ng kapangyarihan sa loob ng lagusan ng kawalan. Tinanong ni Chu Xinghe anong problema nito. Nagsabi si Nanding na kailangan nilang bilasan ang trabaho nila na pagsasara ng mga lagusan. Sa tingin ni Chu Xinghe parang may nililihim sa kanila si Nanding na ayaw nitong sabihin tatanungin niya ito pag nakauwi na sila. Nagkanya-kanya na sila ng pasok ng lagusan ng mundo ng ibang lahi para mapabilis ang pagsasara nito. Pinili ng ating bida na pasukan ang S-rank na lagusan ng ibang lahi. Ang nakalagay na plaka sa pintuan ng portal ay Socobos. Sa kabilang pintuan naman ang mundo ni Sonic Batking na kalaban niya na ito sa ikalimang depensa ng bansa. Nakita niya rin yung papasok sa mundo ni Rift River na parang wala ng tao. Pumasok na si Nanding sa mundo ng mga Socobos. Pagkapasok niya sa mahabang lagusan ay naramdaman nito ang malakas na mental power. Iniisip niya na ang lagusan ay pwedeng maisara bakit kailangan pang mag-antay ng matagal pwede naman sabay-sabay agad para tapos na ang lahat. Hindi masaya ang ating bida dahil ginagawa lang daw silang laruan ng mga nakakataas. Sa labas ng lagusan maraming nakatambay na alien. Nakahanda ang mga alien dahil oras nila ngayon para pumasok sa Earth. Pagkatapos ay bigla na lang nasira ang pintuan ng lagusan at lumabas mula doon si Nanding. Laking gulat nila dahil sila ang nilusob ng sinasabi nilang mahinang nilalang. Hindi pa tapos ang Maritessen nila ay inunahan na sila ng ating bida. Naghanda na ang mga alien na may maraming mata sa laban. Ginamitan nila si Nanding ng mental na atake. Agad naman gumamit ng mental defense full power ang ating bida nagkaroon ng bilog na enerhiya sa kanyang paligid. Aatake ulit ang mga alien na may maraming mata. Nagpanggap sila bilang babae at pinapilit nilang akitin sabay libugen si Nanding. Napapikit na lang ang ating bida dahil hindi na nito kaya ang init sa katawan. Sabay inatake niya sila hindi daw siya maaakit ng mga pokpok sa bayan. Hindi makapaniwala ang mga alien na hindi gumana ang pang-aakit nila. Sinubukan nilang pasukin ang utak ng ating bida. Sa kasamaang palad pinutol lang ni Nanding ang koneksyon nila. Pagkatapos ay inatake sila ni Nanding. May nalaman sila tungkol sa ating bida. Gumamit sila ng transformation technique para gayahin ang itsura ng mga atabs ni Nanding. Sinabi naman ng ating bida na hindi na siya maloloko dahil naloko na siya noong una ngayon hindi na. Pinakain niya sila ng Hell on Earth. Napa-array kopo na lang sila dahil sa sakit. Inubos niya silang lahat wala siyang pinatawad. Para sa ating bida madali lang daw talunin ang mga nakalaban niya na. Sunod niyang inatake ang mundo ni Sonic Batking. Pinakain niya sa kanila ang nagliliyab na dragon ni Flame of Rika. Tapos na kaagad ang laban hindi man lang siya pinagpawisan. Napansin ng ating bida na lumalabas na naman ang kanyang sakit sa katawan. Noong nakipaglaban siya gamit ang Asura hindi lumabas ang sakit niya pag gumamit lang daw siya ng teknik na kailangan ng bato saka lang ito lumalabas. Kaya pala daw hindi nababawasan ang kanyang bato sa loob ng lagusan ng kawalan pero kailangan niyang isakripisyo ang lahat kahit katawan niya pa manalo lang sila sa laban. Samantala sa labas ng mga lagusan nakatambay si Chu-chan. Minomonitor niya ang mga kasamahan niya na kailan na sila. Nagulat siya dahil may umatake sa kanyang depensa. Isang alien kaso hindi siya makagalaw. Isang malakas na dragon si Egnil ng Fairy Tail. Kakainin niya si Chu-chan dahil gutom ito. Sabay sumigaw ng saklolo si Chu-chan dahil katapusan niya na. Buti na lang dumating si Nanding to the rescue mula sa likod. Gumamit si Nanding ng ipinagbabawal na teknik ng Thunder Element. Desolate Thunder Prison sabay napa-array kopo na lang ang dragon na si Egnil ng Fairy Tail. Pagtapos ay hinayla ng magkapatid si Chu-chan para mailigtas ito. Nakapasok siya sa portal kung saan nandun ang magkapatid. Success ang pagliligtas sa kanya. Umiiyak siya dahil muntikan na siyang maging kwento na lang. Biniro siya ng magkapatid masyado daw ito matatakutin bawas-bawasan ang daw pagkakape sa umaga, gumamit ng teknik ang dragon sabay tumigil ang kidlat ng ating bida. Pagkatapos ay tumakas ang dragon papunta sa lagusan ng Earth kailangan daw makontak ni Nanding si Susangi para malaman nito. Samantala sa Earth sa may lagusan ng kawalan nagpakawalan ng Celestial Fire Meteor si River. Kawawa sa kanya ang mga A-rank na alien walang laban. Ang mga kasamahan niya ay masaya siyang pinapanood habang nagpipinik hindi daw tatagos ang 10,000 ibang kay River. Nagpalitan niyo si River at sinabi nito na basic lang daw sa kanya ang laban. Sinabihan nila ito na magpuko sa laban wag makipag-Maritessen sa kanila. Tumawag naman si Nanding sinabi nito na may S-rank na alien papasok sa Earth. Sinagot naman siya ni Susangi na laman din nito may kakayahan ng dragon na patigilan ang mundo mo. Dumating na ang dragon sabay magbubugay ito ng dragon breath. Hindi makagalaw si Rift River dahil pinatigil nito ang mundo mo.
Tinawag niya itong traidor sabay pinakawalan ng bad breath. Agad tumulong si Susangi gamit ang mahiwagang sinulid. Celestial net panghuli ng isda. Nagapos ang dragon na si Ignil ng fairy tale. Nagbuga ito ng apoy para makawala sa mahiwagang sinulid. Sabay hinaila agad naman si River dahil tatamaan ng bad breath. Kaso inabutan ng ibang parte ng katawan nito. Agad siyang ginamo ni Nancy gamit ang Holy Light Healing galing. Aatake ulit ang dragon, hinarap naman ito ni Susangi. Napapaiyak naman si River dahil niligtas siya at ginamo ng mga kasamahan niya. Pinagsabihan siya ni Nancy na huwag umiyak dahil hindi na ito bata. Tumulong naman ang dalawang pabigat, ginamit nila kanilang kapangyarihan, 10 segundo raw ang tagal ng patihil ng mundo at magbubuga ulit ng bad breath ang dragon. Tama ang hula nila, nagbuga ulit ng bad breath si Ignil ng fairy tale. Buti na lang alam na ni Susangi ang mangyayari kaya nakailag ito. Hinabol siya sa taas para kainin. Sabay tinawag naman ni Susangi ang mga puppet nito. Pinagsama-sama niya sila gamit ang puppet transformation. Binalaan siya ni Suling na mag-ingat dahil kakalmutin siya ng dragon. At ayon kinalmit siya ng dragon, napaaray ko po si Susangi. Sinabihan niya rin na may buntot na kasunod kaya hindi naporohan masyado si Susangi. Nahihirapan yung dalawang babae, mabilis daw kumilos ang dragon bago pa nila may report kay Susangi anong gagawin nito ay nahuli na sila. Ginamit ni Suling ang malakas niyang technique Perception Link Sense Sharing, iisa na ang nararamdaman nilang lahat. Pinalakas naman ni Keeper ang kanyang mata, Eye of Prediction full activation, kahit Damyugo na ito 10 segundo lang itatagal nito sa pagsilip sa hinaharap. Sinabi naman ni Susangi kay River na alalayan siya nito sa pag-atake. Magsasalubong na si Ignil ng fairy tale at Susangi kaso may celestial fire meteor tatama sa likod ng dragon. Binugahan niya ito ng freezing bad breath. Kinuha naman itong pagkakataon ni Susangi para umatake gamit ang celestial net, mahiwagang sinulid. Tinamaan ang ulo ng dragon. Lalong hinigpitin ni Susangi ang atake nito. Magbubuga ng malakas na enerhiya si Ignil Dragon ng fairy tale, sabay napansin ni Susangi na gumaling yung sugat nito dahil sa nakadikit na pulang bato sa noo nito. Napigilan ito ni Susangi, hindi natapos ang pagbubuga ng bad breath. Tinanggal din ni Susangi ang pulang bato sa noo nito, alam lahat ang gagawin ng dragon dahil sa share link, tamang hinala ni Seeker at Suleng. Ngayon nakuha na ni Susangi ang pulang bato ng dragon, hindi na nito magagamot ang sariling sugat. Pagkatapos ay tinapos na ni Susangi ang kwento sa buhay ng S-rank na dragon. Sabay nawala ng malay ang dalawang babae dahil nasobrahan sa paggamit ng kapangyarihan nila. Buti na lang nasalo sila ni Susangi bago pa ma-fall sa maling tao. Gumamit naman si Nancy ng bilog na enerhiya para magamot silang lahat. Masaya naman ang dalawang babae dahil hindi na sila pabigat sa team nila, malaki ang naging ambag nila sa laban. Formal naman nagpasalamat si Susangi sa kanila dahil kung wala sila ay hindi niya kakayanin ang dragon. At dito nagtatapos ang Kabanata 48 hanggang 49 na maraming salamat po sa panunood niyo, mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Nanding.